Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maganda umaga rin, Father Vic. Araw ng Miyerkules sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mga pagbasa, matatagpuan natin ang napakagandang paalaala tungkol sa pamumuhay sa isang komunidad. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi masasabi ni numan na ako'y kay Apolos. At hindi rin pwedeng sabihin ni numan na ako'y kay Pablo. O ng iba, ako'y kay Pedro. Sa pamumuhay sa isang komunidad, hindi dapat mangibabaw ang pagkakanya-kanya, ang pagkakawatak-watak, ang pagkakahiwa-hiwalay. Hindi dapat pumapasok sa isipan ng isang lingkod na napapabilang sa isang komunidad ang magkabahabahagi. Para sa unang pagbasa, malinaw na ipinapaalaala ni San Pablo, iisang komunidad tayo, hindi tayo dapat nagpapataasan, nagpapagalingan, hindi tayo dapat nagkakanya-kanya. Kung tunay na tayo'y kumikilala sa iisang Diyos, dapat na malinaw sa atin na tayo'y nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamahalan. Kaya nga sa Ebanghelyo, di ba, sinasabi ng mga tao, dito na muna kayo. Hindi. Kailangan din akong pumunta sa ibang lugar para doon maipangaral ko rin ang magandang balita. Para doon maibahagi ko rin ang biyaya. Sapagkat hindi lamang dito sa komunidad na ito nangangailangan ng biyaya mula sa Diyos, hindi lamang dito sa lugar na ito nangangailangang ipahayag ang magandang balita. Tandaan natin, ang magandang balita ay para sa lahat at hindi dapat angkinin ni numan. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat at walang sino mang dapat magsabi, kami pinagpala. Mas mapalad kami kaysa sa inyo. Isang magandang parabang pagsasalarawan nitong katotohanan na ito ay ang patak ng ulan. Nitong mga nakaraang araw, dumanas tayo ng matinding pagbuhos ng ulan. Meron bang exempted? Sa buong Rizal at Marikina area, meron bang nagsabi, ay hindi kami inulan. Hindi kami nabasa. Di ba lahat dumanas na matinding buhos ng ulan? Kaya marami hanggang ngayon, wala pa ring pasok. Ganyan ang mabuting balita, ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Hindi dapat angkinin, hindi dapat sarilinin. Kaya kung iyan ang pamamaraan ng pagbuhos ng Diyos ng kanyang biyaya at pagpapala, di ba dapat lamang na maranasan sa ating pamumuhay, sa ating komunidad, ang tunay na pagkakaisa? Walang dapat na magsabi, kami. Kapag ganoon ang iiral sa ating isipan, sabi ni San Pablo, mga sanggol pa kayo sa pananampalataya. Hindi pa kayo tunay na lumalago
sa inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, hingin natin sa Diyos ang biyaya na sa ating pagsisikap na mamuhay sa komunidad, tayo nawa ay maging isa kung papaanong ang Ama at ang Anak ay iisa. Amen.